Ang Bocana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bocana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. Ang Bocana Bridge. Ang po reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo doon po sa Bocana Bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yon under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bocana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ng isang bagong Pilipinas, sinisigurado na mas konektado ang mga lugar para sa mas mabilis ang daloy ng serbisyo, trabaho at kabuhayan at mas mabilis din ang pag-unlad ng bawat mamamayan. This is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.